Magandang araw po. Magandang araw din po sa ating professor, kay Dr. Jeff Pereiras at sa aking mga classmate. Ako po si Arnel Fuentes at ang topic ko po ngayong araw patungkol sa Emerging Technologies for Educational Innovation in Industry 4.0. Ang title ng aking presentation ay From Understanding to Engagement and Designing Tech-Enhanced Learning Experiences for the Industry 4.0 Learners. Pag-usapan natin ang tatlong magkakaugnay na topics. Una, paano natin maiintindihan ang ating mga learners? Pangalawa, paano tayo magde-decide ng engaging activities? And pangatlo, paano tayo gagawa ng supportive learning environment? At titignan natin kung paano makakatulong ang emerging technologies sa tatlong ito. Ito po ang agenda natin ngayong araw. Magsisimula tayo sa part 1, Knowing Your Learners mula sa slide 4 hanggang 11. Dito natin tatalakayin ang pag-develop ng learner profiles, pag-gather ng mga feedback, at pag-observe ng student interactions. Susunod ay ang part 2. It's designing engaging activities mula sa slide 12 hanggang 24. Tatalakayin natin ang 5 uri ng activities. Ito ay project-based learning, problem-based learning, inquiry-based learning, game-based learning, and the last, the experiential learning. Pagkatapos nun, part 3, we are on the creating a supportive learning environment mula sa slide 12 hanggang 38. Kasama dito ang 5 elements, ang collaboration, communication, feedback, technology integration, at flexibility and choice. Sa huli, the part 4, it's the integration and discussion mula slide 39 hanggang 46, kung saan pagsasama-samahin natin ang lahat at magkakaroon tayo ng mga points para sa reflection and discussion. Bago tayo dumiretso, hayaan ninyong ibahagi ko ang main argument ng presentation na ito. Sa Industry 4.0, ang epektibong learning design ay nangangailangan ng tatlong magkakaugnay na elements na lumalampas, going beyond the content delivery, going to the authentic engagement. Now, how are we going to do this? Una, kailangan nating intindihin ang ating mga learners, kung sino sila, ano ang kanilang pangangailangan, at ano ang kanilang mga pinaghihirapan. What are their sacrifices? Then, pangalawa, batay sa intinding iyon, tayo ay magde-design ng engaging activities. Lilipat tayo mula sa passive consumption patungo sa active but enhanced creation. At pangatlo, gagawa tayo ng supportive environment kung saan uunlad ang mga activities na iyon. Gagawa tayo ng spaces for collaboration, communication, and feedback. Ang key principle ay ito. Dapat i-enhance ng technology ang tatlong ito, hindi mangibabaw sa alinman sa kanila. Isa sa pinakamalaking mistakes sa instructional design ay nagde-design agad ng activities kahit hindi pa naiintindihan kung sino ang learners. If we do not understand our learners, our instructional design becomes based on assumption rather than evidence. Sa modern education, learners differ in many ways, like age, technological skills, motivations, professional goals, personal responsibilities. For example, a working professional studying in a graduate program has very different needs compared to a full-time undergraduate student. Therefore, learner analysis becomes the starting point of effective learning design. Traditionally, ang learner profiling ay nakatuon sa tatlong main dimensions: demographics, learning styles, and motivations. Halimbawa, tinitignan ang age, gender, location, and academic program. At sa learning styles, ginagamit ang frameworks ng BARC model: visual, auditory, reading and writing, and kinesthetics. Bagamat helpful ang mga frameworks na ito, may important limitation ang traditional learner profiling. Most of the data used in traditional profiling are self-reported and static. Ibig sabihin, nakabase ito sa kung ano ang sinasabi ng learners tungkol sa kanilang sarili. Pero sa actual learning environments, ang behavior ng learners ay maaaring iba sa kanilang self-perception. Halimbawa, maaaring sabihin ng learner na visual learner siya, pero sa actual learning analytics ay mas engaged siya sa discussion forums kaysa sa video content. Kaya sa modern learning design, kailangan nating gamitin hindi lamang ang self-reported data, kundi pati behavioral learning data. Sa Industry 4.0 education, ang learner profiling ay nagiging mas data-informed at multidimensional. Bukod sa traditional variables, kailangan na nating isama ang iba pang important factors.
Una ay digital literacy. Maraming assumption na ang modern learners ay automatically digitally competent. Pero sa reality, ang pagiging active sa social media ay hindi nangangahulugang komportable ang learner sa educational technology tulad ng learning management system, research databases, and AI tools. Pangalawa ay technology access. Hindi lahat ng learners ay may pare-parehong technological resources. Halimbawa, ang learner na may high-speed internet at laptop ay may ibang learning experience kumpara sa learner na mobile phone lamang ang gamit. Pangatlo ay ang learning preferences. Ang modern learning environments may iba't ibang modalities tulad ng synchronous learning, asynchronous learning, multimedia learning resources. Ang pag-understand sa preferences na ito ay nakakatulong upang maging inclusive ang learning design. Pang-apat ay may time constraints. Particularly sa graduate programs, karamihan ng learners ay working professionals. Kaya mahalaga ang flexibility sa learning structure. What's the key insight? Learner profile should be treated as dynamic and evolving constructs. Habang nagpa-progress ang learning process, patuloy ding nababago ang behavior at needs ng learners. Sa slide na ito, ipinapakita ang example ng learner archetype na tinatawag na career advancer. Ito ay learner na karaniwan. Nasa early mid ng career stage, may full-time job, bumabalik sa school upang makakuha ng additional credentials. Ang motivation ng learner na ito ay highly pragmatic. Hindi lamang siya nag-aaral para sa academic interest, kundi dahil may direct professional objective tulad ng promotion, salary increase, and career mobility. Gayunpaman, ang learner na ito ay may constraints, may limit. Halimbawa, limited study time dahil sa work responsibility, family obligation, possible fatigue pagkatapos ng trabaho. Kaya kung magde-design tayo ng course para sa mga ganitong learner, mahalagang isaalang-alang ang flexibility ng scheduling, ang asynchronous learning options, practical application of knowledge. Sa ganitong paraan, mas magiging aligned ang learning design sa real-life context ng learner. Sa slide na ito naman, may dalawang additional learner archetypes. Una ay ang digital native. Ito ang learner na lumalaki ang digital environment. Sanay sila sa mobile technologies, social media platforms, digital communication tools. Dahil dito, mataas ang kanilang expectation sa learning environments. Inaasahan nila na ang learning platforms ay interactive, responsive, and technologically sophisticated. Subalit, may challenge din dito. Ang digital natives ay kadalasang may shorter attention span, kaya kailangan ng varied at engaging in learning activities. Pangalawa ay ang career changer. Ito naman ang learners na nagre-reskill o nag-a-upskill upang makapasok sa bagong field. Madalas mas mababa ang kanilang digital confidence. Kaya mahalaga ang structured guidance, scaffolding, at supportive learning environment. Ang challenge ay ang instructional design ay kung paano gagawa ng course na makakaserve sa iba't ibang learner profiles simultaneously. Sa traditional education system, ang feedback ay karaniwang kinokolekta lamang sa end of the course. Halimbawa, sa pamamagitan ng course evaluation, ang problem dito ay reactive approach ito. Ibig sabihin, kapag nalaman natin ang problema, tapos na ang course. Hindi na natin ito maayos para sa current learners. Sa modern learning environments, ginagamit na ang continuous feedback system. Halimbawa, live polling tools tulad ng Slido or Mentimeter, video reflection kung saan nagre-record ng reflections ang learner, discussion analytics mula sa learning management system. So, ang advantage ng continuous feedback ay nagbibigay ito ng real-time insight sa learning experiences ng student. Dahil dito, ang instructor ay maaaring mag-adjust ng instruction habang ongoing pa ang learning process. Bukod sa feedback, mahalaga din ang observational data. Sa digital learning environments, mas maraming behavioral data ang available sa pamamagitan ng learning analytics. Halimbawa, maaaring makakita ang instructor kung paano katagal ginagamit ng students ang learning materials, kung anong parts ng video ang nire-rewatch nila, kung sino ang active sa discussion forums, at kung sino ang kailan sinasubmit ang assignments. Ang data na ito ay nagbibigay ng insights tungkol sa learning patterns ng bata. Halimbawa, kung karamihan ng learners ay paulit-ulit na pinapanood ang isang section ng lecture ng video, maaaring ibig sabihin ay mahirap ang concept na iyon.
Subalit, mahalagang tandaan ang ethical dimension ng learning analytics. Ang data ay dapat gamitin upang i-improve ang learning design, hindi upang kontrolin o i-surveillance ang mga learners. Ang slide na ito ang synthesis ng buong discussion tungkol sa learner understanding. Sa modern instructional design, hindi sapat na umasa lamang sa isang source ng information tungkol sa learners. Instead, kailangan natin gamitin ang tatlong complementary sources of insight. Una ay learner profiles. Ito tungkol sa background ng learners tulad ng kanilang digital literacy, motivation, at personal constraints. Pangalawa ay feedback. Ito naman ang mga bagay na direktang sinasabi ng learner tungkol sa kanilang learning experience. Halimbawa, yung reflections, surveys, discussion, and polls. Pangatlo ay observation. Ito ang behavioral data na nakikita natin mula sa learning analytics, tulad ng time spent on task, participation patterns, at submission behaviors. Kapag pinagsama-sama natin ang tatlong sources na ito, nagkakaroon tayo ng holistic understanding of learners. Ang insight dito ay ang learner understanding ay hindi one-time activity. Habang nagpa-process ang course, patuloy nating pinabuti ang design ng activities, environment, at assessment batay sa bagong data na nakuha natin. Habang nagpa-process ang course, patuloy nating pinapabuti ang design ng activities, like ng environment at ng assessment batay sa bagong data na nakuha natin. Sa slide na ito, ipinapakita ng isang mahalagang shift sa modern education. Sa traditional education system, ang emphasis ay nasa memorization and knowledge recall. Pero sa panahon ng Industry 4.0, ang mga ganitong skills ay hindi na sapat. Dahil sa maraming routine cognitive task, ay unti-unti nang nagagawa ng automation at artificial intelligence. Halimbawa, data analysis, information retrieval, and basic problem solving ay maaari nang gawin ng AI tools. Kaya ang role ng human learners ay nag-shift mula sa knowledge storage papunta sa knowledge application and innovation. Ibig sabihin, ang learners ay kailangang matutong mag-analyze ng complex situation, mag-design ng creative solution, mag-apply ng knowledge sa unfamiliar context. Ito ang dahilan bakit mahalaga ang engagement. Kapag engaged ang learners o ang bata, hindi lamang sila nakikinig, sila ay actively thinking, questioning, and creating. At ito ang uri ng learning na kailangan sa modern workforce. Ang Project-Based Learning Approach o PBL ay isang pedagogical approach kung saan natututo ang learner sa pamamagitan ng paglikha ng isang authentic project. Sa approach na ito, ang learning ay hindi nakatuon sa isolated assignments, kundi sa long-term meaningful projects. Halimbawa, sa halip na mag-answer lamang ng quiz tungkol sa isang concept, maaaring gumawa ang learners ng research project, digital portfolio, or prototypes ng solusyon. Ang advantage ng PBL ay nagde-develop ito ng multiple competencies simultaneously. Kabilang dito ang critical thinking, collaboration, communication, and solving problem. Sa modern context, ang technology ay nagpapalakas ng PBL. Halimbawa, digital portfolios allow students to document their learning journey. Collaboration tools tulad ng Google Workspace or Trello allow teams to coordinate tasks even when they are geographically separated. AI tools can also assist learners in brainstorming ideas, or organizing research. Kaya sa Industry 4.0, in this context, ang PBL ay nagiging bridge between academic learning and professional practice. Ang problem-based learning ay bahagyang naiiba sa project-based learning. Sa PBL, ang focus ay nasa paglikha ng product o output. Ang problem-based learning naman, ang focus ay nasa process of solving complex problems. Karaniwan, nagsisimula ang learning process sa isang real-world problem scenario. Halimbawa, isang environmental issue, organizational problem, o technological challenge. Ang learners ay kailangang mag-investigate ng problema sa pamamagitan ng research, group discussion, analysis of available data. In this process, ang instructor ay hindi nagbibigay ng direct answers. Instead, ang role ng instructor ay facilitator ng inquiry process. Ang approach na ito ay mahalaga dahil ang real-world problems ay kadalasang ill-structured. Ibig sabihin, walang single correct answer. Ang learners ay kailangang mag-evaluate ng iba't ibang possible solution. Ito ang dahilan kung bakit ang problem-based learning ay nakakatulong sa pag-develop ng complex thinking skills.
Ang inquiry-based learning ay nakatuon sa curiosity-driven learning. Sa approach na ito, ang learning process ay nagsisimula hindi sa lecture kundi sa question. Ang learners mismo ang nagde-develop ng kanilang research question at nag-i-investigate ng answers. Halimbawa, maaaring magsimula ang discussion sa tanong na, how does technology reshape the nature of learning in higher education? Mula sa tanong na ito, ang learners ay maaaring maghanap ng academic research, case studies, real-world examples. Ang role ng instructor ay hindi lamang magbibigay ng information kundi gabayan ang inquiry process. Ang advantage ng inquiry-based learning ay nagde-develop ito ng information literacy. Sa panahon ngayon, kung saan napakaraming information online, mahalaga na matutunan ng learners kung paano mag-evaluate ng credibility ng sources, mag-synthesize ng iba't ibang perspective, at mag-develop ng evidence-based conclusion. Ang game-based learning ay gumagamit ng game mechanics upang mapataas ang engagement at motivation ng learner. Kabilang dito ang elements tulad ng challenges, progress indicators, rewards, and feedback loops. Subalit, mahalagang maintindihan na ang goal ng game-based learning ay hindi simpleng entertainment. Ang tunay na purpose nito ay productive struggle. Sa games, natural na nag-e-experiments ang players. Nagkakamali sila, nag-try again, and unti-unting nag-i-improve. Ang parehong principles ang ginagamit ng educational games. Ang learners ay maaaring mag-explore ng iba't ibang strategies nang hindi natatakot magkamali. Sa ganitong paraan, ang game environment ay nagiging safe space for experimentation and learning. Ang experiential learning naman ay may theoretical foundation sa mga gawa ni David Kolb. Ayon kay Kolb, ang learning ay nangyayari sa pamamagitan ng cycle na kinabibilangan ng concrete experience, reflective observation, conceptualization, and active experimentation. Sa traditional education, limitado ang experiential learning dahil kailangan nito ng physical environment tulad ng laboratories or field trips. Ngunit sa modern technology, nagiging possible na ang virtual experiential learning. Halimbawa, virtual reality simulations allow students to experience environment that would otherwise be inaccessible. Augmented reality can overlay digital information onto real-world contexts. The digital twins allow learners to experiment with virtual versions of real systems. Sa ganitong paraan, ang technology ay hindi pumapalit sa experience. Pinapalawak nito ang access ng experience. Sa slide na ito, kinukumpara ang iba't ibang activity types na napag-usapan natin. Ang important insight dito ay bawat activity type ay may different pedagogical purpose. Halimbawa, project-based learning focuses on product creation. Problem-based learning focuses on analytical problem solving. Inquiry-based learning focuses on research and investigation. Game-based learning focuses on motivation and engagement. Experiential learning focuses on real-world application. Kaya ang recommendation sa modern instructional design ay hindi pumili ng isa lamang na approach. Instead, mas effective ang blended activity design kung saan pinagsama-sama ang iba't ibang approaches depende sa learning objectives. Sa slide na ito ay nagpapakita ng continuum ng learning engagement. Sa pinaka-left side ay consumption. Ito ay traditional model kung saan ang learners ay nakikinig sa lecture o nagbabasa ng materials. Sa middle ay interaction. Dito nagsisimula ang engagement sa pamamagitan ng discussion, quizzes, collaborative activities. Sa pinaka-right side ay creation. Ito ang highest level ng engagement kung saan ang learners ay gumagawa ng original ideas, solutions, and projects. Ang role ng technology ay tumutulong sa pag-shift ng learner mula sa passive consumption papunta sa active creation. Ang concept ng flow ay galing sa psychologist na si Mihaly. Ang flow ay state kung saan ang learner ay deeply engaged sa isang activity. Ito ay nangyayari kapag ang level of challenge ay perfectly matched sa skills level ng learner. Kung masyadong mahirap ang task, nagiging anxious ang learner. Kung masyadong madali naman, nagiging bored naman siya. Kaya sa learning design, mahalagang mahanap ang tamang balance sa pamamagitan ng challenge and capability. Sa modern learning environments, technology helps maintain this balance. Halimbawa, adaptive learning system can adjust the difficulty level based on learner performance. The AI tutor can provide immediate support kapag nahihirapan ng learners. Real-time feedback
or real-time feedback system allow learners to create mistakes immediately. Sa ganitong paraan, mas nagiging posible na ma-maintain ang flow of state na siyang nagdudulot ng deep learning engagement. Sa slide na ito, mahalagang maklarify ang isang common misunderstanding sa education. Engagement is not the same as entertainment. Minsan, kapag sinasabi nating engaging ang lesson, ang interpretation ay kailangan itong maging entertaining o fun. Pero sa educational psychology, ang tunay na engagement ay hindi tungkol sa simpleng enjoyment. Ang engagement ay tumutukoy sa deep cognitive involvement ng learner sa learning task. Sa entertainment-based learning, ang learner ay maaaring maaliw pero hindi necessarily nag-iisip ng malalim. Halimbawa, ang panonood ng video ay maaaring enjoyable pero walang critical thinking involved. Maaaring manatiling superficial ang learning. Sa kabilang banda, ang tunay na engagement ay madalas may element ng productive struggle. Ibig sabihin, ang learner ay nahamon mag-isip, mag-analyze at mag-solve ng problems. Ang ganitong klaseng struggle ay hindi negative. Sa halip, ito ay essential component ng meaningful learning. Kaya, sa modern instructional design, ang goal ay hindi lamang gawing enjoyable ang learning, kundi gawing intellectually stimulating and cognitively demanding. Ito ang tinatawag sa slide na hard fun, kung saan ang challenge mismo ang nagiging source of engagement. Traditionally, ang assessment sa education ay ginagamit bilang measurement tool. Halimbawa, multiple choice exam, quizzes, standardized test. Ang focus ng ganitong assessment ay kadalasang nasa recall ng information. Pero sa modern pedagogy, nagkakaroon ng shift mula sa assessment of learning papunta sa assessment for learning. Ibig sabihin, ang assessment ay hindi lamang ginagamit upang sukatin ang natutunan ng learner, kundi ginagamit din upang mapalalim ang learning process. Dito pumapasok ang concept ng authentic assessment. Sa authentic assessment, ang learners ay pinapagawa ng task kahawig ng real-world professional activities. Halimbawa, instead of answering multiple choice question, maaaring ipagawa sa learner ang research project, case analysis, digital portfolio creation. Sa ganitong paraan, ang assessment ay nagiging learning experience mismo, hindi lamang evaluation tool. Sa slide na ito, ay nagpapakita kung paano pinapalawak ng emerging technologies ang experiential learning opportunities. Traditionally, ang experiential learning ay limitado sa physical environments tulad ng laboratories, field trips, internships. Pero sa ganitong experiences, ay kadalasang may limitasyon tulad ng cost, geographical distance, and safety risk. Sa pamamagitan ng modern technology, maraming experiential opportunities ang nagiging accessible at scalable. Halimbawa, virtual field trips allow students to explore historical sites, ecosystem, or industrial facilities without leaving classrooms. High-stakes simulations allow learners to practice complex tasks tulad ng medical procedures or disaster response scenario in a safe environment. Virtual internships allow students to collaborate with professionals from different parts of the world. Kaya ang technology ay nagiging democratizing force sa experiential learning dahil sa mas maraming learners ang nagkakaroon ng access sa meaningful experience. Slide 24. Ang slide na ito ay nagbibigay ng practical guide kung paano pumili ng appropriate learning activity. Ang key principle dito ay starts with learning outcome. Ibig sabihin, hindi natin dapat piliin ang activity dahil uso ito o interesting itong gamitin. Instead, kailangan nating itanong, ano ang cognitive skill na gusto nating ma-develop? Halimbawa, kung ang goal ay application of theory sa real-world practice, maaaring gamitin ang project-based learning. Kung ang goal naman ay developing critical thinking, maaaring mas appropriate ang problem-based learning. Kung ang goal ay curiosity and research skills, maaaring gamitin ang inquiry-based learning. Ang mahalagang insight dito ay ang learning activities ay dapat aligned sa intended learning outcomes. Ito ang tinatawag na instructional design na constructive alignment. At this point of presentation, lumipat tayo sa third component ng learning design, ang learning environment. Kahit gaano kaganda ang design ng learning activities, kung hindi supportive ang environment, mahihirapan pa rin ang learners na mag-engage.
Ang learning environment ay hindi lamang tumutukoy sa physical classroom. Ito ay kinabibilangan ng social environment, communication structure, feedback system, and technological infrastructure. Sa Industry 4.0 context, ang learning environment ay dapat mag-support sa collaboration, creativity, and continuous learning. Ito ang dahilan kung bakit ang slide na ito ay nagpapakita ng 5 core elements ng supportive environment. Ang 5 elements ng supportive learning environment ay collaboration, communication, feedback, technology integration, and flexibility. Ang collaboration ay mahalaga dahil maraming modern problems ang nangangailangan ng teamwork. Ang communication naman ay mahalaga upang magkaroon ng meaningful exchange of ideas. Ang feedback ay tumutulong sa learners upang ma-improve ang kanilang performance. Ang technology integration naman ay nagbibigay ng tools upang maging efficient ang learning process. Kapag pinagsama ang 5 elements na ito, nagkakaroon tayo ng learning ecosystem na nagpo-promote ng engagement sa growth. Sa modern workplace, ang innovation ay bihirang mangyari sa individual work lamang. Most innovation emerge from collaborative processes kung saan pinagsama-sama ang iba't ibang expertise at perspective. Kaya mahalaga na ang learning environments ay may mag-develop ng collaborative competencies. Subalit, mahalagang tandaan na ang collaboration ay hindi simpleng group work lamang. The true collaboration requires shared responsibility, mutual accountability, and collective problem solving. Sa Industry 4.0 learning environments, ang digital tools tulad ng collaborative platforms ay nagbibigay ng mga opportunities para sa real-time collaboration kahit geographically distributed ang learners. Upang maging effective ang collaboration, kailangan itong ma-design ng maayos. Ayon sa research sa cooperative learning, may 3 key principles. Ang una ay positive interdependence. Ibig sabihin, ang success ng bawat learner ay nakadepende sa success ng grupo. Ang pangalawa ay individual accountability. Kahit collaborative ang task, bawat learner ay may specific responsibility. Pangatlo ay promotive interaction. Ito ay active support ng group members sa isa't isa. Ang technology ay tumutulong upang ma-facilitate ang collaboration sa pamamagitan ng tools tulad ng Trello para sa task management, Slack para sa communication, and Google Workspace para sa co-creation. Ang effective learning environment ay nangangailangan ng multi-directional communication. Traditionally, ang communication sa classroom ay one-directional. Teacher speaks, student listens. Pero sa modern pedagogy, ang communication ay dapat maging interactive and multi-directional. Ito ay kinabibilangan ng instructor-to-student communication para sa guidance at mentorship. And next, student-to-instructor communication para sa questions at reflections. Another one is peer-to-peer communication para sa collaborative learning. Student-to-world communication kung saan ang learners ay nag-share ng kanilang work sa broader professional community. Kung saan, sa ganitong paraan, ang classroom ay nagiging network learning environment. Sa slide na ito, tinatalakay ang role ng feedback sa learning process. Sa traditional classroom settings, ang feedback ay kadalasang dumarating lamang pagkatapos ng final exam o final project. Ibig sabihin, ang feedback ay nagiging retrospective, hindi nagiging developmental. Pero sa modern pedagogy, ang feedback ay dapat maging continuous learning mechanism. Ang slide ay nagpapakita ng 4 na important characteristics ng effective feedback. Una ay timely. Kapag masyadong delayed ang feedback, nawawala ang opportunity para makorek ang learner sa kanyang misunderstanding. Halimbawa, kung nalaman lamang ng student ang kanyang mistake pagkatapos ng final exam, wala na siyang pagkakataon na mag-improve habang ongoing ang learning process. Pangalawa, dapat specific. Ang feedback na vague o malabo tulad ng good job o needs improvement ay hindi nakakatulong sa learner. Mas effective ang feedback kung malinaw kung ano ang tama, ano ang mali, at kung paano ito ma-improve. Pangatlo, actionable. Ibig sabihin, ang feedback ay nagbibigay ng concrete suggestion kung ano ang next step na dapat gawin ng learner. And last, growth-oriented. Sa ganitong approach, ang feedback ay hindi lamang tungkol sa judging performance, kundi tungkol sa supporting continuous improvement. Ang slide na ito ay nagpapakita ng concept ng feedback ecosystem. Traditionally, ang feedback sa classroom ay nanggagaling lamang sa instructor o sa teacher. Pero sa modern learning environment, mas effective ang feedback kapag galing ito sa multiple sources.
Una ay sa instructor feedback. Ito ang expert guidance na nagbibigay ng high-level analysis at direction. Pangalawa ay peer feedback. Kapag ang learners ay nagre-review ng work ng isa't isa, nagkakaroon sila ng pagkakataon na makita ang iba't ibang perspective. Bukod dito, ang peer review ay nagde-develop din ng critical evaluation skills. Pangatlo, ang self-assessment. Ito ay mahalaga sa pagdevelop ng metacognition o ang kakayahan ng learner na i-reflect ang sarili niyang learning process. Sa modern digital learning environments ay may dagdag pang layer, ang AI-supported feedback. Halimbawa, ang AI tools ay maaaring magbigay ng immediate suggestion tungkol sa grammar, structure, or organization ng work. Kaya ang feedback ecosystem ay nagiging multi-layered system sa patuloy na suporta sa learning development. Sa slide na ito, mahalagang ipaliwanag ang tamang perspective sa paggamit ng technology sa education. Ang pangunahing prinsipyo ay technology is a means not an end. Minsan sa educational institution, nagiging focus ang paggamit ng bagong tools o platforms. Halimbawa, may bagong learning app. Nagiging excited ang institution na gamitin ito kahit hindi pa malinaw kung papaano ito makakatulong sa pedagogy. Sa effective learning design, ang technology ay dapat purpose-driven, accessible, seamlessly integrated, and sustainable. Purpose-driven means ang bawat technology tool ay dapat may specific pedagogical function. Accessible means dapat may kayang gamitin ang lahat ng learners regardless of technological limitations. Seamlessly integrated means hindi dapat parang extra activity ang paggamit ng technology. Dapat natural itong bahagi ng learning process. At sustainable means ang technology ay dapat reliable at supported ng long term. On this slide shows the SAMR model, isang framework na ginagamit upang i-evaluate ang level ng technology integration sa learning. Ang SAMR ay nangangahulugan ng substitution, augmentation, modification, and redefinition. Sa substitution, ang technology ay simpleng replacement lamang ng traditional tool. Halimbawa, ang pagsusulat ng essay sa computer instead of handwriting. Sa augmentation, may konting improvement ang task dahil sa technology. Halimbawa, paggamit ng spell check o online research tool habang nagsusulat ng essay. Sa modification naman, ang technology ay nagre-redesign ng learning task. Halimbawa, ang collaborative writing sa shared online document. Sa redefinition naman, ang technology ay nagpapahintulot ng task na dati ay imposible. Halimbawa, ang paggawa ng global collaborative multimedia project kasama ang learner mula sa iba't ibang bansa. Ang goal ng modern instructional design ay umaabot sa transformation level, hindi lamang sa substitution. Narito ang Industry 4.0 Tech Stack para sa learning. Layer 1, the foundation. High-speed connectivity, mobile hardware, cloud security, and data privacy. Layer 2, content, LMS tulad ng Canvas or Moodle, digital libraries, or OER repositories. And layer 3, the interaction, Slack, Discord, Miro, Zoom, collaborative whiteboard. Layer 4, the creation, Adobe, Canva, GitHub, and digital portfolios. Layer 5, support, the AI tutors, automated help desk, learning analytics dashboard. Ang key principle ay ang tech stack ay dapat integrated, hindi nakasilo, para magbigay ng seamless learner experience. Slide 36. Panglimang element, flexibility and choice. Sa Industry 4.0, ang flexibility ay hindi luxury. Ito ay requirement para matugunan ang needs ng diverse at global workforce. We have meeting diverse needs. Ito ay nagpapahintulot sa learners na pumili ng space, path, and product na pinakaangkop sa kanilang unique goals at constraints. Meron ding fostering ownership. Ito ay pagbibigay ng kapangyarihan sa learner na kontrolin ang kanilang learning journey na resulta ng higher engagement at motivation. Meron ding preparing for future. Ito ay pagpapaunlad ng self-direction at autonomy na essential para sa success na patuloy na nagbabagong professional landscape. What's the insight here? Ang pagbibigay ng choice ay susi para palaguin ang ownership, ang self-directed learning. Narito ang iba't ibang dimensions ng choice. Number 1, pace. Ito ay pagkontrol ng learners sa bilis ng kanilang progress. Ito din ay nagpapahintulot ng deep dives o rapid advancement base sa mastery. Number 2,
Path. Ito ay pagpili ng learners sa sequence ng activities at resources na pinakaangkop sa kanilang goals at prior knowledge. Number 3, the product. Ito ay pagpili ng learners kung paano nila ipapakita ang kanilang learning. Pumipili mula sa iba't ibang formats tulad ng reports, videos, or portfolios. Fourth is the process. Ito ay pagpili ng learners ng methods at tools na gagamitin nila para makipag-engage sa content at makatapos ng task. Number 5 is the time. Ito ay pagpapasya ng learners kung kailan sila makikipag-engage sa learning materials. Ito din ay nagbibigay ng flexibility para sa working professionals at parents. Sa place naman, ito ay pagpili ng learners kung saan sila matututo. Sa physical man na classroom, sa bahay, o sa professional workplace. Ang goal dito ay bibigyan ng kapangyarihan ang learners sa pamamagitan ng structured choice para palaguin ang autonomy at agency at professional identity. Narito ang halimbawa ng flexibility menu. Para sa content choice, we have the video, podcast, article, and interactive. Para sa project choice, we have the case study, prototype, research, and presentation. Ang goal dito ay magbigay ng structured choice na nagbibigay ng kapangyarihan sa learner na magkaroon ng ownership ng kanilang path. Ngayon, pagsamasamahin natin ang lahat ng part 4. Ito ang complete integrated model. Nagsisimula ito sa understanding, like profiles, feedback, observation. Ito ang part 1. Ito ay humahantong sa design, which is the activities, environment, at tech tools. Ito ang part 2 at part 3. At nagre-resulta ito sa outcomes, which is the engagement, mastery, at professional identity. Anong matututunan natin dito? Ang integrated model na ito ay isang tuloy-tuloy, data-driven cycle na tinitiyak na ang learning design ay mananatiling relevant, engaging, and effective sa Industry 4.0. Bigyan ko kayo ng concrete example. What's the context? Isang graduate course na Designing Tech-Enhanced Learning, dinisenyo ito para sa working professionals na bumabalik sa pag-aaral para sa master's degree. What's the learner needs? Professional relevance, flexible access sa materials at opportunities para sa collaborative problem solving. What's the limits or constraints? Full-time work schedule, diverse levels of tech literacy, at limited synchronous meeting time. What is the goal? Immediate application ng learning sa kanilang sariling teaching practice at pagbuo ng professional network. So what's the insight? Ang context analysis ay ang unang hakbang sa pag-design ng supportive learning environment. Ano ang naging resulta? Nagkaroon ng engagement. Ito ay pagpapakita ng learners ng 40% increase ng participation at time on task kumpara sa traditional courses. Nagkaroon ng improved outcomes, bumuti ng malaki ang quality ng final projects na may 85% students na nagmi-meet o lumampas sa professional standards. Meron ding positive feedback na highlight ng students ang evaluation, ang value ng flexibility, choice at real-world application. What's the insight here? Ang integrated design ay nagre-resulta sa measurable improvements sa parehong engagement at mastery. Ngayon, mag-move on tayo sa discussion questions. Una, the privacy question. Habang ginagamit natin ang data para i-enhance ang learning, kailangan nating i-navigate ang ethical boundaries sa pagitan ng pagtulong sa learners at pagmamonitor sa kanila. There is data privacy. Dapat malaman ng learners kung ano ang data na kinokolekta, paano ito ginagamit, at sino ang may access. There is also a informed consent. Siguraduhin na may choice ang learner kung paano gagamitin ang kanilang data at pwede silang mag-opt out sa specific tracking. There's also the algorithmic bias. Suriin ng critical ang algorithmic na nagda-drive ng personalization para matiyak na hindi nito pinapalakas ang existing inequalities. There's also a human oversight. Panatilihin ang role ng instructor or professor bilang final decision maker. Sinusuportahan ng data pero hindi pinapalitan ito. What's the insight we can get here? Ang ethical design ay hindi checklist. Ito ay tuloy-tuloy na commitment sa learner's dignity and autonomy. Pangalawang discussion, AI at ang flexibility paradox. Kailangan nating i-navigate ang ethical at practical challenges ng isang mundo kung saan ang technology ay kayang i-personalize ang lahat. There is over-choice at decision fatigue. Ang sobrang daming flexibility ba ay nagdudulot ng paralysis? Paano tayo magbibigay ng structured choice nang hindi na-overwhelm ang learner?
There is also the issue of digital divide. Ang AI-driven personalization ba ay nagpapalawak ng gap para sa mga may limited lang na access sa technology at digital literacy? There's also an issue in human element. Sa mundo ng AI tutors at automated feedback, papaano natin mapapanatili ang essential role ng human connection at mentorship? Now, here's the question. Ang goal ba ng learning ay i-personalize ng AI o bigyan ng kapangyarihan ang tao na i-personalize ang kanilang sariling path? Bago tayo magtapos, narito ang 5 key takeaways. 1. Start with the learner. Intindihin ng malalim ang profiles, needs, and constraints ng inyong learner bago mag-design ng kahit anong activity o environment. 2. Design for active engagement. Lumipat mula sa passive content consumption tungo sa active creation, problem solving, and cognitive struggle. 3. Build a supportive environment. Siguraduhin nariyan ang 5 pillars of support: collaboration, communication, feedback, tech, and flexibility. 4. Integrate tech with purpose. Gamitin ang technology bilang strategic tool para i-enhance ang learning or ang learning task at makamit ang specific pedagogical goals. 5. Foster autonomy and choice. Bigyan ng kapangyarihan ang learners sa pamamagitan ng structured choice para magkaroon sila ng ownership sa kanilang learning path at professional identity. Ang goal ay gumawa ng tuloy-tuloy na data-driven ng design na tinitiyak na ang learner ay mananatiling relevant at effective. Sa pagtatapos, nais kong i-emphasize na ang future ng education ay hindi lamang tungkol sa paggamit ng technology. Ito ay tungkol sa intentional na design na meaningful learning experiences. Kapag ang learners, activities, environments at technologies ay aligned, nagkakaroon ng learning system na hindi lamang nagbibigay ng knowledge, kundi nagde-develop ng critical thinkers, ng problem solvers, and lifelong learnings. Thank you very much for listening. Have a good day.